we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag ka natong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live. Thank God it's Friday ug thank God usab kay maayo na ang dagan sa atoang panahon. Apan bisan pa man ini mga kapuso, dugang update gihapon sa pag-asa nga ato ang pakisayran later on ug asa na nahimutang ang LPA. Good morning, partner ni. Buntag partner May, daghan gyud ang interesado sa dagan sa atong panahon at angi karong taud-taod mga kapuso, kumusta? Diri sa Central ug of course diha sa Eastern Visayas, maupayan aga hainyo tanan dida Samar, Leyte, Tacloban, Biliran ug sa uban pang bahin kung asa maabot ang atong Sibya. Happy Friday sa gingon pa ni partner May. Dali pa ta mag weekend partner May. Ato ilailahon karong taud-taod sa atong programa. Diyon na poy lain nga garbo sa sugbo sa usa ka licensure examination partner May. Oh, sa pharmacist licensure examination nag-inusarang sugbuanon nga nakasud sa top 10 rank 7. Siya ilailahon karon taon mga kapuso basig makapangitag tips niya may no sa pagtuon sa atong mga kaigsuonan ang nangandam sab sa ilang mga eksaminasyon. Ato sang hisgutan siguro ni kining importansya sa pharmacy no because not many ang naka-appreciate no sa presence ni ining ato ang mga pharmacist. Ato siyang ila-ilahon later on mga kapuso, busa tutok lang. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug aniya na ang mga nagunang balita. Naka-blue alert na mga sakop sa Mandawi CDRRMO nining nagdanga-danga karon nga weather disturbance. Ang alarm signal sa kasapaan mas gipalambo pa. Samtang mga sakop sa Flood Control Task Force sa Talisay City, alerto na ning sugod nga nasinating uwanon nga panahon. Ani ang report. Kini ang naandan nga alarm nga patingugon sa Mandawi DRRMO pahimangno sa mga residente sa sitwasyon sa ilang dapit. Ang gihimo sa ilang mga personnel, gitesting ang gipuno pa nila nga alarm sound. Gilauman nga mas makatabang kini aron madungog ug mulihok gyud ang mga nagpuyo daplin sa kasapaan sa pagbakwit na. Sa ato nag-i-inform ato mga kabaranggayan, especially ato mga barangay DRR focus o mga barangay emergency response team nga magpangandam na sila mga personnel o sa ilang mga ekipo o sa ilang mga identified nga evacuation sites. Samtang naka-blue alert ang DRRMO, taliwa nining kahimtang sa panahon. Buot pasabot, on-call ang ilang mga personnel ugaling gikinahanglan nga mo report ug mo responde sa panghitabo. Gitigom ni Edwin Nieves ang iyang mga sakop sa Flood Control Task Force. Gipaybaw sila nga alerto ang ilang buhatan sulod sa 24 oras ug bantayan ang National Highway habig sa barangay Bulacau ug Tabunok nga sagad bahaan kun mubundak ang kusog nga uwan. Pasabot ni Nieves, mapabagyo o low pressure area man nga musud sa nasod. Basta magdala og daghang uwan, di na sila kumpiyansa. Kay basura ang sagad hinungdan kung nganong mosaka ang level sa baha, anay ilang hangyo sa publiko. Yang man akong magkatawhan, labi na mga vendors, magkooperar kita. Atong tabangan. Kay dili na mamahimo kunog kita lang ang mga task force o bang miyembro sa gobyerno na kamot pero kung may kooperasyon sa mga tao, it will never work. Samtang moabot sa 50 ka mga hangyo ang nadawa sa Action Agad Team. Sukad ditong Lunes aron pulungan ang mga sanga sa kahoy. Nico Sereno, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live. Ding mga orasa mga kapuso, sayra nato ang labing awahing dagan sa panahon. Pinaagi sa ato ang pagpakighinabi kang Engineer Al Kiblat, ang pangulo sa Visayas Pag-asa Regional Services Division. Engineer Al, good morning sir. Good morning, Luan, sa tanang kapuso watching GMA Regional TV. Good morning, Engineer Al. Kumusta unsay latest karon sa LPA ug asa na kini karon nahimutang? Si LPA Luan hinay iyang lihok no kay napiktuhan siya sa shear line kanang tagbo sa hangin nga
Amihan o Easterlis. So karon wala pa siya kasuod sa Philippine Area of Responsibility, 990 kilometers east, northeast of Mindanao. Pero anytime today, luan, musuod na ni sa Philippine Area of Responsibility o sa pagsuod niya, maba ang tsansa nga mahimong bagyo. Okay. Engineer Al, as of today, medyo ni arang-arang na ang dagan sa panahon, wala na kaayoy uwan. Kumusta, Engineer Al? Makasinati pa bata pag uwan, especially nga pipila sa mga tunghaan karon ang mikanselar sa ilahang klase? Aluan karong adlaw ay kumpara nimo gahapon, maba ang tsansa nga maka-issue ta og up to orange nga heavy rainfall warning. Doon na tayo expect nga mga pag-ulan karong hapon, mga light to moderate nga occasional heavy rains, mga isolated ni siya. Kay nihinay ang epekto na to sa shoreline diri. Pero sa mga sunod ng mga adlaw, luan, labi na sa Sabado hangtod na sa Lunes, mubalik ang kusog nga epekto sa shoreline combined with the trough or LPA o kung mahimo mga siyang tropical depression, combined ani, makasinati tag light to moderate to heavy o intense, sometimes intense ng mga pag-ulan sa Saturday. Ang chances ani niya, Sir Al, nga mo dissipate? Yes, natay senaryo nga nakita nga sa Domingo or Lunes, posible siyang maka-landfall ditong dapita sa silangang bayan sa Visayas ang low pressure area. And then dunay chance nga ma-dissipate. Or kung di mga siya mo-dissipate, mulabang, diri dapit sa papuntang Suluksi, o makaagi sa Palawan at tapos sa West Philippine Sea doon ay senaryo nga mahimo siyang bagyo pero outside na sa Philippine Area of Responsibility. Engineer Al, we heard nga in the eastern seaboards luwat mo og gale warning. Kumusta usab ang kadagatan sa ubang parte sa atuang nasod? Yes, unahon na to ang Eastern Visayas nga makusog nga hangin, mas kusog-kusog sila hangin nga doon na tayo gale warning nga gipaepekto mga duha na ni kaadlaw ditong dapita sa northern, sa eastern portion sa northern Samar. So sa Leyte, wala pa tayo pa-epekto nga gale warning, pero expected na to nga mas taas silang chance nga doon ay magka-gale warning, inigsuod na ning LP o magkaduol na dito sa labi na sa weekend. Ang diri sa Central Visayas, luan, sa pagkakaroon, moderate ang atong chance nga maka-issue ta o gale warning to any part of Central Visayas. Okay. Engineer Al, finally, imong mensahe, ilabi na nga to sa mga nagplano nga mo biyahe over the weekend. Magpadayon ta monitor o kung dili man ganit ta maka-issue og gale warning sa diri sa Central Visayas, sigurado nga moderate to rough. Ang ato ang expect nga hangin man gud is 30 to 40 kilometers per hour. Ang equivalent ano is 1.3 to 2.4. Umabot pa nig 3.3 meters ang itason. Delikado na sa mga gagmayng sa kanang pangdagat, labi na kanang gigamit sa atong mga mananagat, bangka. So mag-update ta sa forecast sa Pag-asa ug bantayan nato ni kaning mga pag-ulan kay tako kay chance nga makamugna kining baha ug dahili sa yuta. Og ato maminaw ta sa tambag sa ato mga local disaster manager. Okay, daghang kayong salamat, Engineer Al Kiblat, ang Chief sa Visayas Pag-asa Regional Services Division. Masabayan duwan og may buntang natong tanan. Samtang andam ang Cebu City Police Office sa pagresponde sa mga panghitabo nga dunay kalambigitan sa epekto sa daotang panahon. Gibantayan karon sa kapulisan sa Dakbayan ang kahimtang sa panahon, din andam sila sa pagpahigayon og rescue operations sa mga tawo nga posibleng maapektuhan niini. Makig-alayon usab sila sa ilang mga counterparts sa nagkadaiyang kabaranggayan. Ang Dakbayan sa Sugbo ni atong Lunes pa nangandam sa pag-abot sa posibleng bagyong Kabayan na sa pagkakaroon low pressure area pa lang. Subay nini nagdanga-danga nga daotang panahon gipang suspenso ang mga klase sa ubang mga lugar sama sa lalawigan sa Negros Oriental. Isip pagsiguro nga walay mga estudyante nga matanggong kung ugaling bubunok man ang uwan, gisuspenso ang klase sa tanang pribado o pampublikong mga tunghaan gikan sa preschool hangtod sa senior high school karong adlaw. Kini base sa gipagawas nga executive order sa gobernador sa Negros Oriental nga subay usab sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office.
suspendido usab ang mga klase gikan sa kindergarten ngadto nasa high school sa pampublikong tunghaan sa lungsod sa Daan Bantayan karong adlaw base sa gipost sa social media sa Daan Bantayan LGU. Tungod gihapon sa posibleng daotang panahon, gipapauli sab ang mga estudyante sa mga eskwelahan sa lungsod sa San Fernando, Cebu kagahapong adlaw ug gisuspenso usab ang klase karong adlaw base sa executive order nga gipagawa sa Office of the Mayor. Susama usab ang gibuhat sa lungsod sa Liloan. Suspendido ang tanang klase sa pampubliko ug pribadong tunghaan karong adlaw aron makalikay sa epekto sa daotang panahon ang mga estudyante. Gipaliho karon ang tibok puwersa sa kapulisan alang sa manhunt operation. Batok sa duha ka mga suspect nga nakapusil patay sa usa ka pulis atol sa buy-bust operation dito sa sitio Panagtambayayong Barangay Kinasang aning Dakbayn sa Sugbo niadtong Miyerkules sa tungang gabi. Sayra nato ang report ni Alan Domingo. Nagbangutan ang kapulisan sa kamatayon sa ilang miyembro nga si Police Corporal Ryan Maculi human kini gipusil atol sa gipahigayon nga illegal drug operation. Ang pulis ang nagsilbing pusher buyer sa gilusad nga buy-bust operation diin nakwilyuhan na unta nini ang subject sa operasyon nga alias Namol. Gimando karon sa kadakuan sa Piero 7 ang pagpalihok sa tanang puwersa sa tibok rehiyon alang sa hinanaling pagkasikop sa mga suspect. Ang atong Regional Director, Police Brigadier General Anthony Abiliada Apirit, nagbando sa tanang puwerpo sa kapulisan sa Central Visayas nga maghimo og walay puas nga pagukod, walay unda nga pagpangita hangtod kining duha ka kriminal mabarya nila ang ilang sala nga gihimo. Lakip sa miabag sa pagsulbad sa krimen ang Cebu City Police Office diin base sa ilang kasayuran nga nahipos ang gunman sa pulis na lamigit usab sa mga murder cases. We are doing our best nga makahatag gid mig assistance in any way in whatever form nga atong kini pud usab dasig pud nato ang atong mga katawhan pod through the mga force multipliers nato nga kung kinsa may naay impormasyon bahin ni ining tawhana dili gid magmakuli sa paghatag ug pagduol dayon kay time is of very essence karong mga panahon na. Nanawagan ang PNP sa mga tao nga nagkaila og makakita sa mga suspect nga makig-alayon sa kapulisan alang sa pagkabot og hustisya sa kamatayon sa gibansagan nga multi-awarded service policeman. Samtang wa pay gipagawas nga pamahayag ang barangay tanod sa Inayawan nga gituhuan sa kapulisan nga maoy nag-rescue sa gunman sa pulis. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Daw sama sa naibtan og tunok ang gibati sa usa ka inahan human nga malampusong nakuha sa mga doktor ang crucifix nga nasod sa tutunlan sa napukabuhan nga masuso. Nabantayan sa inahan nga si Marie Carmen sa Hami Rosas ang iyang anak nga adunay na sinating kalisod sa iyang tutunlan hinungdan nga dali kining gida sa tambalanan. Gipaubos sa endoscopy ang bata sa Victor Lazarte Echegaray Hospital sa La Libertad, Peru. Anaa karon sa luwas nga kahimtang ang bata. Dili lang bata kundi apil na usab ang mga irog-iring nga ipaubos sa seremonyas subay sa traditional coming of age festival sa Japan. Base sa mong tradisyon nga dadon sa local shrine ang mga bata nga nagidadog 3, 5 ug 7 anyos subay sa gitawag nila nga Shichigosan. Apan tungod sa kausaban sa panahon, gidana sa mga pet owners ang ilang mga binuhing irog-iring aron nga mapalanginan og apil. Sama nilang sa 47 anyos nga si Mamiko Yamaura nga daw sama sa anak ang iyang pagtratar sa iyang 3 anyos nga Shiba Inu nga iro. Hinungdan nga iya kining gida sa usa ka shrine aron panalanginan usab sa usa ka Shinto priest. Dunay dakong kausaban sa rota sa Solemn Foot Procession karong Enero. Subay sa kapiestahan ni Senyor Santo Niño ipatuman tungod kay wa pa mahuman ang BRT project. Samtang gilatag na sa Basilica og mga partner stakeholders ang ilang preparasyon ug mga angyang himuon sa umaabot nga Fiesta Senyor. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Di na moagi sa Osmeña Boulevard ang Penitential Walk with Jesus and Penitential Walk with Mary nga mauntay na andan matag Fiesta Senior Santo Niño.
Kini tungod kay wa pa mahuman ang BRT project ug delikado pa kining agian sa mga debuto. Sa Fuentes Usmeña gihapon ang starting point apan dito na kini sa Corner Ramos ug General Maximum Avenue. Maximum deployment usab sa mga tropa sa kagamhanan nga naglakip sa kapulisan, kasundaluhan ug uban pang mga force multipliers. We will be giving informations especially on the residences nga naa diha sa area. Kay basig anak nila i-park ang ilang mga sakyanan, wala na tay clamping nga pagabuhaton, towing na tadretsyo. So aside from towing, illegal structures will be demolished. Samtang ang susama rin gihapon nga template sa fluvial position ang ipatuman sa sunod tuig. Gikinahanglan nga magparehistro ang tanan nga sakayan nga mosalmot sa prosesyon sa dagat. Ang papayagan lang po natin na sumama dun sa ating fluvial procession is 3.1 gross tonnage up to 300 gross tonnage lang. Yung mga maliliit hindi talaga pwede. Gipaila-ila na usab ang bagong hermano ug hermana mayor nga mao ang magtiayong Val ug Buging Santiago. Gipanghinaot sa kadagkuan sa Basilica Minore del Santo Niño ang malampuson nga pagsaulog sa kapistahan sa Batang Jesus. We will try to utilize our volunteers to secure our route, and with the help of the Task Force Sinodal and Fiesta Senior. Santo Niño, magnet of love in the Synodal Church. Indeed, we are drawn to Him who is the source of love, the love that always brings us to service. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Nakaabot sa Cebu City Police Office ang viral video sa usa ka lalaki nga nang hagad sa pagpakighilawas sa usa ka babae. Nagpahigayon na og pakisusi ang kapulisan mahitungod niini kundi inbuot nilang masayran gikan sa uploader sa video ang maong panghitabo. Makita sa video ang malaway nga gihimo sa lalaki samtang nang hagad og ana sa babae. Madungog usab ang pagbalibad sa mong babae kinsa nagvideo sa iyang cellphone. Gipadayag sa police official nga wala na lang unta mutubay sa pagpakig-istorya ang babae kay peligro nga mamahimong agresibo ang lalaki niadtong tungura. Inay diretso kining mo report unta sa kapulisan aron madakpan ang suspitsado. Libreng serbisyong medikal ang gitanyag sa usa ka foundation alang sa mga mulupyo sa Dakbayan sa Mandawi. Naghugop ang mga mulupyo gikan sa 27 ka mga barangay sa Dakbayan. May giandam nga mga vitamins ug mga tambal sa mga balatian nga motumaw karong panahona ug mga antibiotics usab. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Baliktad rin sa GMA Regional TV Live mga kapuso ug karong buntaga atong hinabion ang nag-inusarang tinunan nga taga Central Visayas nga nag-rank 7 sa 2023 Pharmacist Licensure Examination. Nabayluan og kalipay ang sakripisyo nga gibuubo sa usa sa mga top-notcher sa November 2023 Pharmacist Licensure Exam. Sa passing rate nga 92%, nabutang sa ikapito nga pwesto sa top 10 ang sugbuan ng tinunan gikan sa University of San Carlos. Siya, si Razjen Chloe Pahilan, 23 anyos, ug ang nag-inusarang top-notcher gikan sa Central Visayas. Atong ibida ang iyang istorya sa kalampusan, ingon man ang iyang inspirasyon dinilang sa GMA Regional TV Live. And we have with us this morning, Razjen Chloe Pahilan. Good morning, Razjen, and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang tanan nato mga kapuso this morning. Hello, good morning sa tanang nagtanaw sa GMA Regional TV Live o sa atong mga kapuso viewers. Maayong buntag ka natong tanan. First of all, Razjen, congratulations ha! Dili gyud basta-basta top 7 sa Pharmacist Licensure Examination 2023. What was your reaction dihang imong nahibaw-an ang resulta? Unya asa ka niadto mga higayuna? Katong paglabas sa resulta, dako jud kaayo akong kalipay. Tungod sa akong kalipay, nakasingit jud ko o grabe akong hilak.
kay grabe gawas sa nakapasar. Yatagan pa jud kog bonus sa Ginoo nga ma-appeal sa top 10 sa board exam mo to. Hastang lipaya jud nako. And speaking of top 7, unsay mga pagpangandam nga imuhang gihimo aron makabot ni nimong maong kalampusan? Sa akong pagpangandam, nag-enroll ko sa review center para sa board exam na ako'y mga study schedule nga ginasundan, katong mga naandan ako nga mga study habits mo gid akong gipangbuhat o disiplina na ako akong sarili o kada uli na ako gikan sa review mag-study, magbasa o mo na siya gabuhat kog mga practice questions o gabuhat ko og mga active recalls. Like any other top-notchers, no? Unsa sad imuhang gibati inabay part sa exam nga nalisuran ka or sayon ra gyud nimo para nimo ang exam? Para nako no di man tanan para nako sayon kay nagi uban nga naglisod gyud ko sa tinuod lang. Naiuban na mga konsepto nga wala nako pa na review or naagian man ako pero wala kay nako na studian mo to naglisod ko pero kaluyan sa Ginoo nakaya ra man ako o nakapasara pod ko. Okay. Rasjan, I'm interested nganong sa mga kurso no nganong pharmacy ang imuhang gipili? Ganan kog pharmacy kay sa una pa lang nainteresado gyud ko sa mga medisina kung unsa sila mo work sa atong body o para nako no sa una kay ako yung review ang pharmacy as a good pre-med course. So sa ingon ana nga panglanta, we wanna know your background unsa man ang imuha sang family into kining mga medical course sad ang ilahang background ba or imong mga igsuon nganong ingon ani ang imuhang linya nga gisubay? Yes, actually ako ang mama, akong kuya ug ate isa pod sila ka mga pharmacist nga pareha pod nako ni graduate sa University of San Carlos. No wonder mo day no dili gyud basta-basta sad sumunang para nimo sayon ra. And finally, kini nga pagka pasar nimo karon, any plans because atong nasayran diri sa naso dili gyud ingon ana kuan ang background sa mga pharmacist, plans abroad or magpabilin lang ka dinhi sa nasod? Plans magpagpabilin sa ko diri sa atong nasod, mag-pursue ko og other fields in pharmacy. Pero sa karon lang sa nga bago pa na human ang board exam, magtanaw sa ako magpahulay o mag-spend time sa ako ang pamilya. Okay, finally, unsa imuhang mensahe ngadto sa mga tinunan ilabi na sa katong mga nag-review karon and buot sab nga mopasar? Sa atong mga kapuso diha, labi na sa mga naandoy na mahimong pharmacist puhon, ayaw mo undang sa paglaban o pagkapot sa inyong mga pangandoy. Dili sayo ng dalan, padulong sa atong mga pangandoy, no? Pero ayaw ka dismaya, kay kung maningkamot lang ta, mag-persevere, sama sa disiplina, focus, consistency, o labaw sa tanan pag-ampo sa Ginoo, kayang-kaya ra jud na nga makabot nato ang atong mga gipangandoy. Walay imposible sa Ginoo, busa laban lang, ayaw kalimot magpahuway kay importante sad na. Ayaw kalimot nga mag-ampo sa atong Ginoo kay siya gyud ang mudala ka nato og maghatag og kapusog nato. Believe in yourselves and always have the desire to learn. Ora to. Salamat kayo. Amen to that, Rasjan Chloe Pahilan. Daghang salamat sa imong pagpakig-uban kanamo this morning. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. What's up, Queen City of the South? Get ready nga makauban ang inyong paboritong Kapuso stars nga sila Gabby Concepcion o Beauty Gonzalez nga bida sa Kapuso Afternoon Drama Series nga Stolen Life sa Kapuso Mall Show. Sila Beauty o Gabby ang nagdala sa karakter Isip Farah o Darius kauban si Carla Abiliana nga karakter ni Lucy. Muhalad usab ug awit ang sugbuan ng performer sa XOXO nga si Danny. Kita-kits mga Kapuso sa Ayala Center Cebu karong November 19 alas 5 sa hapon.
usab kami ikadalit kaninyo gikan ni Audrey Hepburn usa ka British actress. Nothing is impossible. The world itself says I'm possible. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merongina. But namong pasalamatan atong tanan nga mga kapuso gikan sa Central ug Eastern Visayas. Lakip na sab atong mga kapuso abroad tungod kay sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Live kinatibuk-an nga puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. Ako si Nico Sereno. 38 days to go, Pasko na. Happy weekend mga kapuso!